nagtatrabaho po ako sa AI Corporation bilang site lead man. Nasuspindi po ako dahil daw po sa hindi pagsunod sa kanila. Hinold na po ako ng gwardiya dahil daw po na suspindi na po ako. Hindi na po ako pinapapasok. Saka binanggit pa dun sa mga kasamaan ko, pagbalik ko raw, saka na daw ako tatanggalin sa trabaho. 5 buwan ka pala sa trabaho. Opo sir, galing pa po ako ng Mindanao. Sumasagot ka ba? Opo, sumasagot Okay, po po. so sumasagot ka ngayon. Sino sinasagot mo? Yung bisor po. Doon lang po sila nag-handlit sir. Nung sinabihan ko silang mga bobo. Alam mo bang salitang insubordination? Lubos na sumusuway sa inyo. Siguro kung akong ginanan mo, kukunin ko yung papel niyo, susubo ko sa bibig mo. Okay, ano ba nangyari talaga sa loob ng kumpanya? Bakit na ganito? Binigyan ka ng suspension at maraming parang dating, may mga violations ka ata. Ano ba nangyari dito? Kasi yung pang-araw kami, wala kaming foreman. Okay. Tapos ang nagdadala sa amin itong supervisor po. Tapos yung pag-uutos niya po sa amin, medyo mali naman po, kaya hindi ko po sinusunod sir. Mali. Mali yung supervisor. Oo. Kasi yung tao po sa akin po naglilikramo dahil madidisgrasya lang daw po sila dahil dalawa lang sila gumagawa doon pag check up ng forma. So ang supervisor mo, hindi mo sinunod kasi nagreklamo yung mga kasamahan mo? Opo. Sa akin po sila naglilikramo. Sa'yo nagreklamo? Bakit sa'yo nagreklamo? Hindi nila magreklamo sa manager? Kaya nga po sir, yung mga mali doon sir, hindi nila pinipicturan para ma-report sa manager, para alam ng manager kung anong kakulangan doon sa taas. Kasi yung manager sir, mula nung pagdating ko dyan, hindi po siya umakyat. 5 buwan ka pala sa trabaho? Opo sir, galing pa po ako ng Mindanao. Ano mga naging issue sa iyo kung bakit ako gusto ko lang maintindihan para nagkakaintindihan tayo? Diyan po kami nagbabangayan sir tungkol sa trabaho po kasi ayaw nila talaga sir ng materyales. Gusto nila tapusin yung project na hindi sila gagastos ng kasi daw logi na raw po. Yun lang po yung reklamo. Walang materyales? Opo. Mistake number 1. Kahit wala ng materyales, basta tuloy mo lang trabaho mo. Hindi mo na trabaho. Kung wala ng materyales, tuloy lang sweldo. Gawin mo lang. Kung wala na, magtrabaho ka ng iba. Pangalawa, kung nagre-reklamo yung mga tao roon, hindi dapat sa iyo, sa bisor. Opo. So, gawin mo lang trabaho mo kahit sila nagre-reklamo. Total, kung hindi ka man nakita sa itaas, ang Diyos nakikita kung ginagawa mo yung tama. So, doon ang napansin ko. Okay. Sumasagot ka ba? Opo, sumasagot okay. po. So, sumasagot ka ngayon. Sino sinasagot mo? Yung bisor po. Alam mo bang salitang insubordination? Disrespectful yun, sinasagot mo. Siya kasi bisor, ikaw tao. Hindi po pwedeng pantayan mo siya. Teka muna. Gross disrespect doon sa mga bisor mo. Yan ang kategory, Good conduct and behavior, category offense. Marami to. Final warning. May karapatan din sila, huwag ka nang pabalikin. Kasi kung kino-contest mo yan, pumunta ka ng labor. Sa akin, pumunta ka sa akin, tinitingnan ko lang kung ano yung tama o mali. Sa palagay mo kaya, tama ka o mali sila? Mali po sir. Hindi, so mali sila. Opo. Yung abandon of work na sinasabi, nagpaalam naman po ako sa foreman sir. Pwede mo po na tawagan yung foreman para... Nagpaalam ka. Pinayagan ka na ba ang foreman? Opo, kasi yung foreman po yung in charge sa amin sir. Kasi so pinayagan ka ng foreman? Oo. So sabi ng superintendent mo at saka bisor mo, tapusin niya ang trabaho. Kaya lang, hindi mo na tinapos. Kasi sinabi mo, walang materyales. Natapos naman po. Bakit mo natapos? Yung mga sira-sira na po, pinagtsagaan na lang po ng tao ko. Mga bulok-bulok na. Pabuhusan ng semento. Anong project to? High-rise building po. Building. Basta yung semento, tama. Basta mga bakal, tama. Kaya lang yung plywood, parang pangtapa lang para mahulog yung mga semento. Parang dikit. Doon lang po sila nag-handlit, sir. Nagalit kasi? Nung sinabihan ko silang mga bobo. Sinabihan mo sila mga bobo? Oo. Kasi doon po sa explanation slip. Sandali. Bilis mo eh. So, tinawag mo silang mga bobo. Bakit mo tinawag bobo yung mga bisor mo? Kasi nagbigay po ng explanation slip. Dapat, ang magbigay sa akin noon, sir, yung foreman kasi siya nag-supervise sa akin. So, binaypass nila lang yung binaypass nilang foreman? Opo. Dapat yung superintendent at bisor, hindi po pwede magbigay ng... Opo. Okay. Kasi under po ako ng foreman, sir. Under ka ng foreman. Pero si foreman, under naman ng bisor. Oo. Under naman si bisor ng superintendent. Opo. Anong project ng high-rise building to? Anong mga santo? Diyan sa po, may Boni, banda. May Boni. Oo. May bandang Boni.
Okay, sa Bonnie Avenue, Bonnie Avenue. Mandaluyong. Mukhang maganda naman ang mga building na yan. Ano ba? Ano mo yung gawang plywood ba yan? Gusto mo sabihin? Hindi naman siguro. Ano po, pinolik. Ha? Pinolik board. Okay. So, okay naman pala. Ay, wala naman pala problema dyan. Magaganda naman yung high-rise. Hindi Ba po. tingin mo dyan? Mahinang klase? Malayo po sa... Kasi malayo po sir, hindi natin makita sa malapitan. Malayo. Sinabihan mong bobo, yung ano, kasi binaypass yung foreman mo. Dapat yung si supervisor, binigay kay foreman. Opo. Si superintendent, binigay kay supervisor. Si supervisor, binigay kay foreman dapat. Tapos binigay sa'yo. Ang ginawa, dinmaretso sila sa'yo. Dumiritso po sa akin sir. Sino ba mas mataas? Foreman o bisor? Bisor, di ba? Bisor po. Sino mataas sa bisor? Di ba? Superintendent? Superintendent. Oo. Ang Ang inutosan... gusto mo, hindi pwede makialam si bisor. Hindi pwede makialam si superintendent. Basta si foreman sa itaas mo. Nakausap ng bitag ang EEI Corporation. Ayon sa kanila, meron daw talagang naging mga paglabag o offenses si Jose. Hindi raw tinotolerate ng kumpanya mga offenses na ito. Kaya sila nagbaba ng suspension. Kompleto daw sila ng mga papeles na offenses mo, Jose. Ang ilan sa kanyang mga offenses ay insubordination, tulad ng sinabi ko kanina, disrespect at neglect of duty. Dagdag pa nila, hindi raw kagandahan at nakakabastos na ang isinulat ni Jose sa kanyang explanation. Ang explanation, ang hirap sa inyo, puro lang kayo schedule, hindi niyo tinitingnan kung may materyales pa ba na gagamitin ng mga tao. Nagtatapon lang kayo ng oras dito sa project. Nagpadamag pa kayo kahit walang gagamitin ng mga tao, mga BOBO. Kung hindi ninyo kayang gampanan ang trabaho ninyo, magpa-demote. Sino bang susulat nito? Mukhang may pagka-BOBO rin. Na kung kayo, hindi niya i-demote nyo na lang ako para wala kayong sakit sa ulo. Ako pa, namumroblema kung saan kukuha ng plywood na gagamitin ng tao. At saka nagpaalam ako kay foreman bago umalis, kahit tanungin niyo pa si foreman, lubos na sumusuway sa inyo. Lubos na sumusuway. Akala ko lubos na nagpapasalamat. Sumusuway. Okay. Jose Laureto. Galing mo sumulat eh. Lubos na gumagalang. Dito, lubos na sumusuway. Ano bang trabaho mo sa Mindanao? Ikaw ba'y nagsasaka? Sa palagay mo kayo, pag nagsaka ka, dikit sa lupa, mas maliwalas ang tingin mo dahil agrikultura, nakikita mo na mabuhay mga halaman, hindi mo pwedeng murahin, at hindi kakasasa yung halaman, di ba? Nag-i-enjoy ka ba sa trabaho mo? Diyan po sir, hindi sir. Hindi. Pang-pitong project ko na. Okay ba sa'yo magsasaka na lang? Hindi, Magsaka? nagtatrabaho, construction din pong ginagawa ko doon sir. Oo. Carpenter mason po ako doon. Magiging problema natin dito kasi mayroon akong sasabihin sa'yo para medyo mag-iiwan ako ng bagay na karunungan at kaalaman. Una, pag tayo namamasukan, gumalang tayo sa nakakataas sa atin. Pero pag yung sinagot mo, mga bobo, tinawag mo, at saka yung sulat mo, lubos na sumusuway sa inyo. Abay, teka muna, ngayon lang ako nakarinig na yan. Parang ang dating, talagang defiance, pagsuway eh. Kasi po, sir, kaya sinusuway ko sir kasi madidisgrasya po yung mga tao sir. Dito naglilikramo so, sa akin. ngayon tagapagtanggol ka na ng mga tao. Hindi ka naman boss nila. Hindi mo magugustuhan sasabihin ko sa iyo. Naawa ko sa iyo. Siguro baguhin muna natin sarili natin. Huwag mo munang baguhin yung ibang tao. Bago mo sila baguhin, tumingin ka muna sa sarili mo. Kasi, At ang gusto ko makita, aminin mo may problema ka. opo sir. Alam mo ba pag sinulat mo, nakasulat na yun. Hindi at least pag sinabi mo, na nawawala sa ere. Ang sinusulat mo, nakasulat, ebidensya yan eh. Yan. Disrespectful yan. Yung mga sagot mo, yung tema ng iyong sagot, binasa lang natin base doon sa sinulat mo sa papel. Pinapapaliwanag ka kung bakit ganito.
nang tuwirang ka, nang hahamon ka, hinahamon mo sila. Huwag ganun. Kung mahal mo ang pamilya mo, kailangan mo ng trabaho. Huwag ka maghanap ng makakaaway. Huwag mo sasayangin ang oras ko. Opo, sir. Salamat, sir. Binigyan kita ng pagkakataon, sa dami-dami mga tao, inupo kita rito. Mas may kabuluhan pa yung mga reklamo nila kaysa sa sayo. Mas nakakaawa sila sa ginagawa mo. Sa iyo, pagsuway, paglaba, pag-away. Sabi ko, hanap buhay, hindi hanap away. Hindi ka naghahanap buhay. Gawin mo lang ang trabaho nila. Payong kapatid na to, si Bitag na magsasabi siya, diretsahan, unfiltered ko na sasabihin sa ito. Magmuni-muni ka muna. Dito sa parting to, sinalang kita. Kasi ngayon ko lang nabasa yung sulat mo. Pero sa totoo, sir, matagal na po ako sa AI, sir. May 8 years na po ako, sir. Pero ngayon lang po ako nagka-violation. Diyan lang po sa paddik na yan, sir. So, kuminsan, sa isang violation lang, napakalaki na maaring paulit-ulit. Ilang beses na nangyari ito. Hindi lang siguro isang beses, pangalawang beses. Isinuway mo na yung mga boss mo eh. Kahit naman siguro ako, pag sinulatan ako ng ganyan eh. Opo, Sa totoo lang, minsan nga eh. Ito, sasabihin ko sa iyo eh. Empleyado namin dati dito eh. Tapos exit interview bago siya aalis. Pinaupo ko sa harap ko. Ano ba naging problema? Sabi ko, may problema ka ba sa manager mo? Opo. Galit ka ba? Opo. Eh, sabi ko sa kanya, kaya ako nilagay yung manager mo dyan para siya, pinagkakatiwalaan ko. Sinusunod niya lang utos ko. Alam mo ba yun? Opo. So, galit ka pa sa manager mo? Opo. Alam mo sinabi ko? Lumayas ka sa harapan ko. Yung kanyang form, exit, pinunit ko. Sabi ko, larga, layas. Ako makita ang pagmumukha mo, i-labor mo ako. Hinamon ko eh. Disente pa nga ako sa'yo. Siguro kung akong ginanan mo, kukunin ko yung papel na yun, susubo ko sa bibig mo eh. Papasok ko sa bibig mo, tapos larga. Yun po yung makinig ka. Sir. Kung ako yung ginawa mo, ganyan ang gagawin ko sa'yo. Sir, yung... Tama na. Po, sorry, alright? Hindi ka talaga tumatanggap, ano? Hindi tayo yung pwede magkasundo. Foreman ko po, Ganito sir. na lang, ano? Yung foreman ko po, sir. Tama. Sa baba tayo mag-usap, ha? Kulang ka pa, ha? Nakukulangan ka, usap tayo sa baba. Ito po nag-iisang pambansang subungan, serbisyo, tulong, may tatak. Tatak Tulfo, yung tigre. Alam namin kung ano yung tama pag nangatuwiran ka. #, mabibitag ka.